Kasama natin today, gusto nating tanggapin ng maluwag at ng mayroong pagpapala ang bawat kapanood at nakapakinig ngayong araw na ito ng ating live stream. Meron po tayong isang napakahalagang paksa ngayong araw na ito, Defining Christianity. At ngayong November 22, ay pag-uusapan natin kung ano itong paksang ito. Welcome ang bawat isa sa meeting, lahat ng mga kapatid at lahat ng mga bisita at lahat ng mga kaibigan ng mga kapatid natin na kasama natin ngayong araw na ito. At yung iba pang mga kaibigan na linggo ay kasama natin. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Manila Christ Life live stream. Redefining Christianity po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Bago natin puntahan ang discussion, ay ibigay muna natin sa ating Panginoon ang lahat ng pag-uusapan. Ama namin na sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa biyaya mo ng buhay, biyaya mo ng kalusugan, biyaya mo ng fellowship at pagkakaisa sa Espiritu at katotohanan. At nagpapasalamat kami na sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang iyong presensya ay sumasa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami pagbuklurin, upang ang aming mga pananampalataya ay busugin, at upang ang aming mga paglalakad ay liwanagan. Nagpapasalamat kami na ang iyong salita ngayong araw na ito ay may papangaral at ang isang paksa ay kikilatisin at susuriin ayon sa katotohanan ng iyong salita. At kami ay makikinabang, hindi lamang ng sustansya ng spiritual na pagkain, subalit doktrina ng tamang kaligtasan. Papasalamat kami sa lahat ng ito at higit pa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Atin pong ihanda yung ating communion elements. Right after this meeting, we will have our communion at ito po yung ating palaging ginagawa every meeting na katulad nito. So, redefining Christianity. Ang redefining Christianity ay isang pagtalakay sa mga statements ng kasalukuyang Papa ng Simbahan ng Katoliko, mga controversial na statements. Examining the controversial statements of Pope Francis, and being the Pope or the head, the leader of the Catholic Church, yung pinakamalaki na nag-aangkin ng Christianity o pagiging Kristiyano sa sanglibutan ngayon, ay nire-represent niya ayaw at sa gusto natin ang Kristyanismo sa mata at dinig ng hindi mga Kristiyano. Kaya nga, anuman ang kanyang sabihin, anuman ang kanyang angkinin, ay kanilang ititik ito na yun yung stand at angkin nating lahat na tinatawag na Christian. Ito ba ay ang pananaw ng simbahan, ang mga statements na controversial na ating pag-aaralan at iahambing sa salita ng Panginoon? Ito ba ang mga aral talaga ng katotohanan ng Biblia o ng Kristyanismo o ni Kristo o ng Diyos na nagsalita sa kanyang Biblia? So, ang redefining Christianity is isang pagtalakay at paghahambing ng mga controversial statements, seeming beliefs ng pangkasalukuyang Papa, o ito din ba ay paniniwala ng pangkasalukuyang ng kasalukuyang Katolikong simbahan o ng buong Kristyanismo? Atin pong ititingnan yung mga salita ng
yung nakalagay din sa scriptures at ating paghahambingin. Kasi ang ilan sa mga ito ay napaka-controversial na kung ito ay paniniwalaan, hindi lamang ito hindi biblical, kundi ito ay detrimental sa kaluluwa at kaligtasan ng mga nakikinig at maniniwala sa Kanya. At inihahambing ang mga ito, mga statements na ito, sa Biblia natin. Atin ding titingnan yung ibang mga kasulatan katulad ng Quran, kung ano yung kanilang naniniwalaan. Defining Christianity. Merong isang meeting si Tayyib. Siya yung Grand Mufti o Grand Imam ng Sunni Muslim sa kasalukuyan. Yung pinakamalaking chunk ng mga Muslim o ng Islam. Kasi ito ay nahati sa dalawang major na pangkat, ang Sunni at ang Shia Muslim. At ang pinakamalaki ang Sunni. At si El Tayyib ay siya yung Grand Imam. Nagkaroon sila ng meeting ni Pope noong 2019, last year. At nagbigay ng message si Pope under the heading of Human Fraternity o Brotherhood of Humanity. Ang kanyang tinuran, diba? Ang kanyang binigay na mensahe nung pumunta siya sa Middle East last year. Nakasaad dito sa kanyang binanggit dun sa kanyang message ang sentence na ito. The pluralism and the diversity of religions, color, sex, race, and language are willed by God in His wisdom through which He created human beings. So, nandito yung madaming pluralism, madaming representation ng religion. Okay, ng iba't ibang mga kulay o ng gender, ng sex or gender, ng lahi, sabi nila at lingwahe. At lahat ng ito ay niloob ng Diyos. So the diversity of religions ay nakasali dun sa kanyang binanggit. Ibig sabihin, yung pagkakaiba ng mga relihiyon, ang ibig sabihin is yung Christianity, yung Islam, yung Buddhism or Hinduism at iba pa, ay kalooban daw ng Diyos. Ito yung sinasabi niya. Siyempre, yung ibang sinabi niya dito, of course, kalooban ni God, yung lingwahe, kalooban ni God, yung gender natin ng babae at lalaki. Pero hindi niya kalooban yung diversity of religion. Tulad ng ating makikita sa mga sulat ng scriptures. Sa Acts 17 verse 29, nung nabisita ni Apostol Pablo ang Atenas sa Greece at nakita niya na punong-puno sila ng maraming mga Diyos-Diyosan na nagre-represent ng maraming iba't ibang Diyos at Diyosa nila doon. Katulad nung alam natin na ganun ang kultura at kustumaryo ng ancient Greece. Meron silang pantheon of gods and goddesses. At nung pumunta si Apostle Paul nung kapanahunan niya dito, siya ay namanglaw. Actually, siya ay nagkaroon ng sakit sa kanyang kalooban dahil sa pagiging mali ng pagsamba ng mga tao doon. At parte nung kanyang diskurso doon ay sinabi niya sa Acts 17 verse 29, being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. Sabi niya, dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos, ay dapat hindi natin ipagpapalagay na ang Diyos ay katulad siya ng gold, silver, or stone na nire-representa ng mga statwa at mga imahin.
sabi niya, naggaling lang sa imahinasyon ng tao. At ito yung nagre-represent ng religion noong unang panahon. Okay? Ito ay galing sa imahinasyon ng tao, di ba? Hindi ito galing o kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa sumunod na verse, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. At ang sabi niya, dapat na nating pagsisihan yung ating uh, papalagay na ang Diyos ay nire-representa ng mga imahin tulad ng ginto, pilak at bato. Dahil ito ay likha lang ng imahinasyon at hindi ito kalooban ng Diyos. True to His Word. Kasi mababasa natin sa Old Testament hanggang sa New Testament, ng 66 books of the Bible, na kanyang namumuhian ang pagsamba sa mga rebulto, Diyos-Diyosan, mga estatwa at mga larawan na nagsisimbolo ng Diyos, pagka-Diyos, mga katulad nito na naglipa na sa mga ibang relihiyon. Na dito ay napapatunayan natin na hindi siya divine na mayroong divine origin o kalooban ng Diyos ito, di ba? Kasi kung kalooban niya ito, bakit niya sinasabihan sila na magsisi mula dito o magbago mula dito sa tanaw o relihiyon o paniniwalang katulad nito? Siyempre, ang ibig sabihin nito ay hindi niya kalooban yon dahil ito imahinasyon lang ng tao at ang imahinasyon ng taong ito ay mali. Kasalanan, kaya niya ito sisisi silang lahat. Romans 1:21, sabi niya, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. Ito ang original na pinanggalingan ng pagsamba sa ibang Diyos o pagkakaroon ng ibang relihiyon. Kung matatawag natin na gano'n, yung ibang paniniwala. Sabi niya, nakakakilala sila sa Diyos, pero kahit na nakakakilala sila sa Diyos, hindi nila nirespeto o iginalang siya bilang Diyos at nasalamatan, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Verse 23, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Sabi niya, kilala nila yung God. Kaya lang hindi nila nilulhati siya na katulad ng Diyos. Hindi nila nirespeto at iginalang siya at nasalamatan. Dahil doon ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang puso ay nagdilim o naging madilim at ang kanilang mga puso ay naging, o yung mga isip nila ay naging mga mangmang. At kanilang ipinalit ang kalulatian ng Diyos na walang hanggan o hindi namamatay sa mga imahin. Dito nagsimula ang pagsamba, di ba, sa mga imahin na korteng tao, mga imahin na korteng ibon o hayop, o kaya naman mix, tao at hayop. Pero saan nagsimula yung ganitong uri ng paniniwala at pagsamba ng imahin, di ba? Imbis na yung God na hindi nakikita at immortal yung sambahin, nung sila ay hindi na naging mapagpasalamat sa nakikilala nilang Diyos. Verse 25, because they exchanged the truth about God for a lie. Nilang ipinagpalit yung katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan and worship, religion yan, and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. At ito yung dahilan kung bakit kilala nila yung Diyos at meron siyang katotohanan, alam nila, pero lahat ng yun ay tinatwa nila at itinakwil. At nagsimula nilang sambahin yung nilikha, imbis na yung lumikha. They exchange the truth for a lie, sabi niya. So, hindi totoo na ang lahat ng relihiyon ay iloob ng Diyos. Dahil ito ay galing sa imahinasyon ng tao na nagtakwil ng katotohanan ng Diyos at hindi naging mapagpasalamat sa nakikilala niyang Diyos. At siya ay nagsimula ng sarili niyang pagsamba at paniniwala. Dito nang galing yung iba't ibang relihiyon, hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, lahat ng relihiyon din ay tama. At lahat ng relihiyon ay patungo sa God. Ang problema,
hindi lahat ng mga relihiyon ay magkakapareho ng sinasabi. At nung dumating nga ang Panginoong Hesus, yung anak ng Diyos, nung nangaral ang katotohanan, sabi niya, I am the way, the truth, the life. No one goes or comes to the Father but through me. Sabi ng katotohanan, sabi ng buhay, sabi ng ah, anak ng Diyos, I am the truth. Wala nang iba pa. So, hindi si Buddha, hindi yung mga iba pang mga naging propeta o pundador ng iba't ibang relihiyon, kundi ang Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos at tunay na tagapagligtas. Muli sa kanyang isang mensahe na ibinigay noong 2013, si Pope Francis sa kanyang The Joy of the Gospel or Evangelii Gaudium na mensahe. Sabi niya, our respect for true followers of Islam should lead us to avoid hateful generalizations. For authentic Islam and the proper reading of the Quran are opposed to every form of violence. Hindi natin pinag-uusapan yung kanyang statement, two statements tungkol sa Islam o mga Muslim dahil tayo ay homophobic or Islamophobic, sorry. Tayo ay takot sa Islam o tayo ay laban sa Islam o mga Muslim lang. Okay? Kundi ating inuuri at kinikilatis yung kanyang mga pahayag kasi ito ay merong direktahan na epekto sa atin bilang nagpapahayag na mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Hesus. Tulad niya, di ba, sa mata ng tao at sa pandinig ng iba, lalo na ng tutukoy niya na relihiyon at mananampalataya ng relihiyon na yan, ang iisipin nila ganun din yung ating pananaw. So ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol dito? Totoo ba na ang Islam at ang maingat at tamang pagbabasa ng Quran, yung kanilang tinatawag na banal na aklat, ay makikita natin doon o mababasa natin doon na hindi ito hindi niya hindi niya ginaganyak yung mga tao upang maging marahas o yung kanyang mga mananampalataya na maging hindi marahas. So ito yung kanyang binanggit sa 252 or 253 paragraphs yata nung kanyang Joy of the Gospel na talumpati. Sabi pa niya, the sacred writings of Islam have retained some Christian teachings. At ang sinabi niya doon na ang banal na sulat ng Islam o yung Quran ay meron pang mga ilan na mga Christian na mga turo o katuruan doon. So, titingnan natin kung totoong hindi ito nagtuturo ng violence against non-believers of Islam ang Quran o kaya naman ito ay naglalaman ng Christian teachings. Sabi dito sa Quran, chapter 19, verses 34 to 35, such was Jesus, the son of Mary. So, naniniwala sila na si Jesus ay anak ni Maria. It is a statement of truth about which they vainly dispute. It is not befitting the majesty of Allah that He should beget a son. Sinasabi nila na si Jesus Christ ay anak ni Maria. Kaya lang ang problema, yung sumunod na verse, sabi niya, it is not befitting to Allah that He beget a son. Si Allah sa nilang paniniwala ay yung God. At sabi niya, hindi siya pwedeng magkaroon ng anak, si Allah. Kaya ang sinasabi ng mga verses na ito, si Jesus Christ ay anak ni Maria at anak lang siya ng tao at hindi siya anak ng Diyos. Kasi si Allah, hindi siya pwedeng magkaroon ng anak. So, hindi son of God yung paningin nila kay Jesus, kundi son of Mary lang. Hindi siya son of God, kundi son of a human being lang si Jesus. Therefore, siya din ay human being. Wala siyang divinity. And remember, we took from the prophets their covenant, as we did from thee.
from Noah, Abraham, Moses, and Jesus, the son of Mary. We took from them a solemn covenant. So, sinasabi niya dito, si Jesus ay anak ni Maria ulit. Alam mo nating wag nating kalilimutan, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. At gagawa siya ng covenant between God and man. Kundi sabi nila, kinuha natin mula sa prophets or yung Old Testament at kinuha natin kay Jesus Christ, yung anak ni Mary o yung New Testament, ang ipan. Hindi niya clinose yung Bible with a New Covenant or New Testament si Jesus, kundi sila daw yung gumawa nito. Dahil sa pangangaral at mensahe ni Muhammad, yung kanilang propeta. Sabi pa dito, chapter 3, verse 55 ng Quran, Behold, Allah said, O Jesus, I will take thee and raise thee to myself. So sabi niya, Jesus, sabi ni Allah, ikaw ay aking ibabangon sa sarili ko. So sino yung nagbangon kay Jesus Christ mula sa kamatayan? Si Allah. Di ba? At sino man na magbasa nito, lahat ng naniniwala ng Islam o may mga Christians pa nga na nag-iisip, yung Diyos ng Old Testament o yung Diyos ni Jesus Christ at yung si Allah ay iisa. Hindi siya iisa. Kasi kapag iisa siya, kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ ay magiging salungat. Kasi sinasabi ni Jesus Christ, siya yung katotohanan. Walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya, hindi sa pamamagitan ng ano pa mang pundador ng relihiyon o propeta ng relihiyon katulad ni Muhammad, kundi si Jesus lang. At siya ay anak ng Diyos. Tinatawag niya yung Diyos na Ama. Pero ang sinasabi nila at ng Quran, hindi daw manganak ang Diyos. Di ba? So, hindi si Allah yung God ng Bible o yung Ama na pinatutungkulan ni Jesus Christ sa Biblia. So kung ganun, hindi si Allah, wala siyang kinalaman sa pagbangon muli ni Jesus Christ mula sa mga patay. Tapos sabi pa niya sa pagpapatuloy dito, I will make those who follow you superior to those who reject faith to the day of resurrection. Then shall you all return unto me, and I will judge between you of the matters wherein you dispute. Jesus Christ ay hindi binuhay ni Allah. Jesus Christ ay ibinigay niya yung kanyang buhay at sabi niya meron din siyang kakayahan na ito ay ibangon muli. At ito ay ginawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo tulad ng sinasabi ng Romans chapter 8. Sabi pa dito sa chapter 43 verses 57 to 59 ng Quran, when Jesus the son of Mary is held up as an example, behold, thy people raise a clamor thereat in ridicule, and they say, are our gods best or he? This they set forth to thee only by way of disputation. Yea, they are a contentious people. He was no more than a servant. We grant our favor to him, and we made him an example to the children of Israel. Jesus, the son of Mary, make this verse short at patungkulan yung ating pag-aaral. Sabi niya dito, Jesus, the son of Mary, was no more than a servant. Servant siya ni Allah, si Jesus. Hindi totoo. Kahit na si Jesus Christ ay dumating upang gawin yung kalooban ng kanyang Ama, siya ay willing. Siya ay hindi servant na para bang alila siya ng God. Diba? Kundi siya ay pumayag at willing na magligtas. At pero alam din natin na hindi si Allah yung God na pinapatungkulan ng Biblia natin at yung amang pinatutungkulan ni Jesus Christ. Pero ang sabi nila, Jesus Christ is just a servant. Actually, he's just a prophet. Pero siya ay mas mababang propeta kaysa kay Muhammad. Sabi dito sa chapter 5, verse 575, sabi niya dyan, Christ, the son of Mary, was no more than a messenger. Tagadala lang siya ng mensahe. At nga yung gospel. Diba? His mother was a woman of truth. They had both to eat their daily food. See how Allah does make his signs clear to them, yet see in what ways they are deluded away from the truth.
Ito sa chapter 9, sabi niya, the Jews call Uzair a son of Allah, and the Christians call Christ the son of Allah. Hindi natin tinatawag si Christ na son of Allah, kundi siya yung son of Yahweh. At si Yahweh at si Allah ay hindi magkapareho. That is a saying from their mouth, sabi niya. In this, they but imitate what the unbelievers of old used to say. Pero ang point dito is, sinasabi na ng mga Christians na si Kristo ay anak ng Diyos, kung ang palagay nila si Allah ay God. Pero sabi niya, they but imitate what the unbelievers of old used to say. Yun yung sinasabi dati ng mga dating mananampalataya. Dating hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, ang nagsasabi na si Jesus Christ ay anak ng Diyos ay mga hindi mananampalataya. They are deluded away from the truth. Yung mga nagsasabi na si Jesus Christ ay anak ng Diyos are deluded away from the truth. Sila ay dinaya tayo sa katotohanan. Kapag naniniwala ka na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Sabi pa niya, Allah's curse be on them. Kapag sinasabi mo na si Kristo ay anak ng Diyos, ang sumpa ng Diyos. Kung Diyos sa palagay nila si Allah, ang sumpa ng Diyos ay mapapasa kanila, mapapasa iyo. Pero hindi. Kapag tinatawag mo na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, kapag tinatawag mo o pinaniniwalaan at sinusunod si Jesus Christ na anak ng Diyos, ikaw ay mabibigyan ng pagpapala, mawawala sa sumpa, at ililigtas niya. Chapter 4 ng Quran, that they said in boast, we killed Christ Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. So sinasabi daw ito ng mga Hudyo. But they killed him not, nor crucified him. But so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no certain knowledge, but only conjecture to follow. For of a surety they killed him not. Dito sa verse na ito, klaro, ang sinasabi nila, Jesus Christ was not killed nor crucified. Why? Kasi yun yung sinasabi ng scriptures. Diba? Jesus Christ, Son of Mary. Tama yun. So, sino itong Jesus Christ, Son of Mary na kanilang pinaniniwalaan? Siya yung hindi namatay sa krus. Dahil kapag siya ay namatay sa krus, ito yung sinasabi ng Christians, namatay siya upang bayaran yung mga kasalanan ng tao ng mga magsisisi at susunod sa kanya lalong-lalo na. Pero hindi sila naniniwala. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Si Jesus Christ ay namatay upang magbigay ng kabayaran para sa ating mga kasalanan, na si Jesus Christ ay tagapagligtas sa ganung paraan. Hindi sila naniniwala sa Jesus na sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ang sinasabi nila na sinasabi din namin at naniniwala din kami kay Jesus, ibang Jesus yung pinaniniwalaan nila. Chapter 9, verse 29, fight against those who believe not in Allah. So, yun bang Quran ay nagsasabi na walang violence? Hindi. Ang sinasabi niya dito, at isa lang ito sa mga verses, hindi na natin pupuntahan yung iba pa. Sabi niya, fight against those who believe not in Allah. Fight. Nor in the last day, di ba? Or fight against those who forbid that which has been forbidden by Allah and His messenger. Hindi nga tayo naniniwala kay Allah at sa kanyang mensaherong si Muhammad. Di ba? So, tayo ay kanilang magiging kaaway. Ano pa? And those who acknowledge not the religion of truth or Islam. Hindi tayo naniniwala sa religion ng Islam, kundi sa Christianity na itinuro ni Jesus Christ at ina-uphold niya na laman ng Old Testament na katotohanan. Fight against those, sabi ng Quran, among the people of the scriptures. Hindi sila naniniwala sa religion ng Islam at sila ay naniniwala sa scripture, Jews at Christians. Sila ay labanan. Ibang mga pagkakataon sa Quran nila, patayin. Yun yung sinasabi nila. So, hindi totoo yung sinasabi ni Pope Francis kanina. Di ba? Na walang violence sa Islam against other religions. Meron. Tulad nito. O kaya naman, hindi totoo na kapag binasa mo yung Islam ng maingat, ay makikita mo na meron siyang Christian teachings. Actually, meron siyang un-Christian, hindi lang non-Christian, un-Christian teachings. Nakita na natin na kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni Pope Francis na
mayroong Christian teaching sa Quran, therefore paniwalaan natin. Ang sinasabi ng Quran is, hindi anak ng Diyos si Jesus Christ, hindi siya namatay sa krus upang pagbayaran yung mga kasalanan natin, at hindi siya tagapagligtas. Hindi siya tagapagligtas. Either hindi ito alam ni Pope Francis or um, ano ang gusto niyang sabihin? Para lang magkaroon ng human fraternity with uh, other religions or other beliefs like Islam. Ano ang pananaw ng Islam tungkol sa atin? Ano ang ginagawa nila sa mga hindi mananampalataya na katulad natin? Lalong-lalo na sa mga lugar na majority na ang naniniwala sa Islam. Ano ang ginagawa nila sa mga minority na katulad ng Christians at iba pang mga paniniwala? Di ba? Makikita natin yun sa news, pwede natin balik-balikan at i-replay yun sa news. Ito pa yung isa pang sinabi ni Pope Francis. Ito yung redefining Christianity kasi iniiba niya yung pananaw ng Bible at iniiba niya yung pananaw ng scriptures, so yung sinabi ng God sa Bible. Sabi niya dito sa kanyang Evangelii Gaudium ulit dun sa The Joy of the Gospel na mensahe. It is admirable to see how Muslims, both young and old, men and women, make time for daily prayer and faithfully take part in religious services. Many of them, sabi niya sa mga Muslim na ito, also have a deep conviction that their life is in its entirety is from God and for God. Sabi niya dito, maraming mga Muslim, admirable, na nakakatuwa na makita silang nagdadasal araw-araw. Nakakatuwa na sila ay gumagawa sa kanilang religious services. Sa God nila yun. At sabi niya, naniniwala yung marami sa kanila na their life is from God and for God. Sino itong from God na ito at na binabanggit niya dito? Yung God ng Islam na dinadasalan nila. Pero hindi naman yun yung God natin. Di ba? Kaya kapag i-devote nila yung kanilang sarili, yung buhay nila sa prayer at yung buong buhay nila sa God na dinadasalan nila, mali yun. Kasi hindi yun yung God na sinasabi natin na totoong God sa Bible. Di ba? Yun ay other God. Na yun ay likha ng pag-will at alis dun sa totoong God o katotohanan ng scriptures. Di ba? So, hindi, yung nananalangin dun sa nalangin nila, hindi nanalangin sa God na sinasabi ng scriptures natin. O yung pinananalanginan ng mga Christians noong unang panahon sa Bible natin. Magkaiba yun. Ang sinasabi ni Pope Francis, yung God din yung kanilang dinadasalan. Pag ginagawa nila yung religious services nila, they're doing that to the same God. No, it's not. No, it's not. Kapag pinaniwalaan ng mga tao ito ay detrimental sa faith at detrimental sa kanilang kaligtasan. Kasi sino pa yung aalis sa Islam? Di ba? At pupunta sa Christianity. Hindi sa Catholicism, sa Christianity, for example. Wala na. Kasi pareho na lang tayo ng sinasamba na God. Ito ang Declaration of Faith o Shahada ng mga Muslim. Bago sila maging Muslim, ito yung kanilang nire-recite. Nandyan yung Arabic script at nandyan yung kung paano nila ito binabanggit at nandito yung English equivalent niya. There is no God but Allah. Muhammad is His messenger. Hindi totoo yun. Di ba? Hindi totoo na si Allah ay yung nag-iisang God at si Muhammad yung messenger niya. Di ba? Ang nag-iisang God ay si Yahweh at ang pinadala niya na messenger niya dito na nag-iisa ay si Jesus Christ. Wala nang iba pa. So, hindi totoo yung sinasabi ni Pope Francis kanina. Okay? Na makikita natin sa scriptures, yung God na nandyan at yung God na sinasamba natin ay sinasamba din nila. Hindi totoo yun. Okay? Yung kanilang pinanalanginan ay isang God. Kasi yung pinanalanginan nilang God ay si Allah at hindi yung pinapanalanginan at sinasamba ng mga Christians. Sabi pa niya dito sa the joy of the gospel na mensahe niya, non-Christians, by God's gracious initiative, when they are faithful to their own consciences,
and live justified by the grace of God, and thus be associated with the Paschal mystery of Jesus Christ. Tingnan natin mabuti at dadahan-dahanin natin ang mga hindi Kristiyano, okay, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sabi niya dyan, mapagbiyayang kalooban ng Diyos. When they are faithful to their own consciences. Ang mga hindi Kristiyano, hindi lamang sila unbelievers, iba yung kanilang religion, or kahit hindi sila naniniwala sa anumang God or atheist, basta sila ay matapat sa kanilang konsensya. Sabi niya dyan, and live justified by the grace of God. Ang nag-justify ng tayo ay nag-justify ng grace of God kung tayo ay faithful sa ating conscience. Tayo man ay Christian o hindi. Actually, ito ay patungkol sa Christian. At kapag tayo daw ay faithful sa conscience natin, tayo ay kasali dun sa nire-redeem ni God, ni Jesus Christ, sa kanyang kamatayan sa krus. Tayo ay matapat sa konsensya natin. Tayo ay nagiging justified by the grace of God. Yun ba yung totoo? Paano tayo na inaaring ganap ng biyaya ng Diyos ayon sa Scriptures? Anong sinasabi ng Christianity? Hindi natin kailangan na iwalaan na lang basta yung sinasabi ng tao. Kasi pwede itong redefinition ng Christianity at hindi ito yung totoong Christianity. Sabi niya sa Romans 3 verse 24, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Yung biyaya ng Diyos, yun yung nag-aaring ganap sa atin ayon sa verse na ito. Romans 5 verse 9, since therefore we have now been justified by His blood, tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo niya, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Tayo ay justified by His blood. Kanina, justified by His grace. Ito ay regalo ng Panginoon, unmerited favor ng Panginoon. Hindi natin pinagtrabahuhan, walang anuman tayong ginawa para ito ay ma-deserve. At dito sinabi niya, by His blood, kamatayan ni Jesus Christ. 1 Corinthians 6 verse 11, and such were some of you. Kayo ay sinful nung una, sabi niya. Kayo ay sinful nung una, makasalanan. But you were washed. Kayo ay hinugasan. You were sanctified. Kayo ay pinapaging banal. You were justified. Inaaring ganap in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. How were we justified? By His grace, unmerited favor, unmerited gift, by His blood, the death and resurrection of Jesus Christ, and by the Spirit of our God. We are justified. Hindi lang tayo maniniwala sa ginawa ni Jesus Christ sa krus at tanggapin yung biyaya niya, kundi tayo ay magpasakop sa Espiritu ng Diyos. Tayo ay tumanggap ng Espiritong ito upang tayo ay ma-justify. Ito yung justification ng God sa atin. Hindi ng konsensya o pagiging matapat sa konsensya natin, tayo ay na-justify ng grace ng God. Kundi ito ay ginagawa ng mga tao na dating makasalanan, pero sila ay nagpapahugas, sila ay gumugusto ng sanctification or kabanalan. Therefore, binibigyan sila ng Panginoon ng justification by the Spirit of God, by our Lord Jesus Christ. Paano by our Lord Jesus Christ? By His death and by His blood. Paano by the Spirit of God? Sa pagtanggap natin ng Espiritu ng Diyos na ito at pagpapasakop natin sa Espiritong ito. Sabi dito sa isang report ng BBC, sabi niya dito, Vatican, nung 2 years ago, March, did not say there is no hell. Bakit niya sinasabi itong headline na ito? Kasi meron daw isang kaibigan si Pope Francis na nugot. Isa siyang editor ng isang malaking paper sa Italy. At siya ay atheist. At sa kanilang kwentuhan, yun yung sinabi ni Pope, walang impyerno. Ito yung sinabi nung tao na yun. Ayon sa kwento.
Sinabi daw ni Pope dito sa taong ito na souls are not punished. Those who do not repent cannot be forgiven, disappear. There is no hell. There is the disappearance of sinful souls. Wala daw impyerno. Pero sabi ng mga kardinal at sabi ng mga apologists ng Pope at ng Catholic Church, wala naman daw quotation talaga itong tao na ito na binanggit talaga ito ng Pope. Kundi ito ay reconstruction daw ng kanilang pag-uusap. Best friend niya yon sa isang banda kasi nakakausap niya ng personal. Pero atheist. Kaya sinabi ng atheist na ito yung pinag-usapan nila. At tinatanggi ng kanyang mga apologists or yung kanyang mga defenders. Hindi sinabi ni Pope Francis na hindi ganyan yung sinabi ko, wala akong sinabing ganyan. Kundi madalas, ang umaayos ng kanyang mga sinasabi at declarations at statements publicly ay yung kanyang mga apologists. Kung totoo man na sinabi ito o hindi ni Pope Francis, hindi ito yung paniniwala even ng Catholic Church. Hindi rin ito lalo na ng Biblia o ng Christianity. Kaya kung ito yung kanyang sinabi at personal na paniniwala niya ito ay redefined Christian doctrine. At ito ay hindi ayon sa katotohanan, hindi sa biblical. And if people believe this, they will be doomed. Bakit? Ito yung sinasabi ng scriptures. Revelation 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Meron pang mangyayari pagkatapos na sila ay husgahan ng Panginoon. Their portion, the second death. At ito yung listahan ng mga taong hindi napatawad yung kanilang mga kasalanan kasi hindi nila nakuhang magsisi nung sila ay mga buhay pa. Their portion is the second death. Ano ang second death na ito? Na lake of burning fire and sulfur. Chapter 20 verse 10. And the devil, sabi niyan, who had deceived them, was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Hindi totoong mawawala na lang basta yung kaluluwa ng mga taong hindi napatawad dahil hindi sila humingi ng tawad. Hindi sila ay ito-torment day and night forever and ever. May torment day and night, pagpapahirap araw at gabi, magpakailan-kailanman. Merong forever. Hindi lamang yung eternal life with God, kundi forever and ever sa isang tormenting na lugar with the devil himself. Yun din yung sinasabi ng Old Testament sa Daniel 12 verse 2. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Merong everlasting dito na dalawang everlasting na pupuntahan ng dalawang uri ng mga tao. Di ba? Everlasting life, everlasting contempt. Hindi namamatay o nawawala yung kaluluwa. Kung yun nga yung pananaw niya na personal. Di ba? Ito ay pananaw ng mga iglesia, ng mga Jehovah's Witnesses, yung annihilation of souls. Pero hindi ito biblically sound at hindi ito biblically founded na doctrine. Yung pinakahuli na kanyang statement si Pope Francis ay nung sinabi niya na homosexuals or same-sex partners deserve family. Diba? Na magkaroon sila ng family at dapat maproteksyonan yung family na yan. Ibig sabihin, magsama sila sa isang bubong at maging parang mag-asawa. At dapat ito ay i-safeguard ng batas. Diba? Hindi siya katulad ng marriage law, okay? Kundi, marriage code, kundi ito ay tinatawag na partnership code or union or law. Diba? Anong pinagkaiba no? Diba? Anong pinagkaiba no? So, ito yung sinabi niya. What we have to create is a civil union law. It's a law
that will protect legally covered. No, yung mga same-sex partners, I stood up for that. At susuportahan ko yun. Di ba? Yun yung sinabi niya. He will support a civil union or partnership law between same-sex partners, homosexuals. Payagan niya na sila ay magsama homosexually sa isang relationship na homosexual, yung same-sex partners. At humingi siya ng batas tungkol dito. Pag sinabi mo yun, meron ng influx ng um, ng ano ng natawag na LGBTQ plus community at nagkaroon na sila ng boses sa pamamagitan ng leader ng nakamalaking simbahan na tinatawag na Christian. Pero hindi yun Christian kasi hindi yun biblical. Di ba? Anong sinabi ni Jesus Christ tungkol sa union o marriage? Matthew 19 verse 4, He answered, Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female? Yung naglikha sa kanila ay si God. At sino yung nilikha niya na tao? Lalaki at babae. At itong verse na ito ay patungkol sa marriage. Okay? Ang marriage na create ng Panginoon din, design ng Panginoon is between male and female. In the beginning, from the beginning, Adam and Eve. Verse 5, and said, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Man and wife, male, female, they will become one flesh. That ito yung sexual consummation. Ang problema, sa same-sex marriage ay man and man or husband at wife and ano yun? Babae din, wife din yun. They will become flesh, one flesh or magkakaroon sila ng sexual union. Hindi yun yung minabuti niya in the beginning. Verse 6, so they are no longer two but one flesh. Ibig sabihin, married na sila. What therefore God has joined together, let that man separate. What has God approved ay male at saka female, man and wife, be one flesh. Hindi man and man at woman and woman. Hindi. Kaya anong sinabi ni Jesus Christ? He's not approving what Pope Francis is saying sa atin ngayon. Very dangerous ito. Kasi isang araw, pag nagkaroon na ng civil union law, hindi natin pwedeng ipangaral yung scriptures na ito na sinasabi ni Jesus Christ. Na ang pinapayagan ng God in the beginning and therefore hanggang ngayon at magpakailanman kasi salita niya yon, male at female ang union or marriage o pagsasama bilang mag-asawa. Hindi dahil galit tayo sa homosexual at homophobe tayo, hindi dahil sa tayo ay mapaniil sa kanilang karapatan o tayo ay nagdi-discriminate. No. Ano ang sinasabi ng scriptures at ng God natin? Ano naman yung pinaniniwalaan natin? Di ba mahalaga yon? Bakit mahalaga yung pinaniniwalaan nila? Bakit mahalaga yung stand nila pero yung stand natin ay hindi? At paniniwala natin ay hindi? Diba napaka-imbalance nito? Yung may majority tayo ay sasabihan ng minority. Kung mali tayo, why not? Pero kapag hindi, paano gagawin natin? No, we don't bow sa mga tao na hindi nila aayunan at sasang-ayunan yung scriptures at yung katotohanan. If you redefine Christianity that is unbiblical, and that will not save.
So have a restful weekend, the rest of the day. Kahit na may bagyo, kahit na may COVID, have a restful week. Okay? At huwag tayong makalimot sa mga protocols na pangkalusugan. Okay, yung ating face mask, face shield, yung ating paghugas ng kamay, lalong-lalo na social distancing yung nating kalilimutan at magpalakas ng ating resistensya. Kumain, matulog ng maayos at magkaroon ng outlook na bright dahil sumasa atin ang Diyos at mayroong pagpapala ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. So, with that note, have a restful week and God bless sa ating lahat.